She knew Liam. He could easily remove the news if he wanted to, but he did not. Madam, ano ba kasing iniiyak mo? Tanong ni Nurse Beth na bagamat nag-aalala ang tinig, meron pa ring bahid ng kuryosidad. Hinahanap ka na ni Auntie Minerva. Mamaya umakit yun dito. Parang di siya naniniwala sa akin na tinatamad ka lang bumabae. Ayaw niya kasi magpakita kina Auntie Minerva at Uncle Danny na gano'n ang itsura. Kaya nautusan niyang nurse na mag-alibay para sa kanya. Kanina pa rin siya nito pinipilit kumain pero wala nga talaga siyang gana. Wala siyang ibang naramdaman kundi sakit. Misturo na lang siya naghihintay ng sentensya niya. Maybe Liam will call her to say na totoo ang balita. What would she tell him? Congrats? Lalong bumigat ang pakiramdam ni Samantha. Madam! Pangulit ni Beth. Kumain ka na kasi. Naku ako mapapagalitan nito eh. Di niya pa rin to pinansin. Gusto niyang mapag-isa sana pero alam niya mas kampante si Auntie Minerva kapag alam nito na hindi siya nag-iisa roon. O sige, gusto mo ba ng fruit shake na lang? Yung iinumin mo lang para kahit papaano magkalaman ng sikmura mo? She nodded. Kahit duda siyang gusto niya iyon, umalis naman ang nurse para gawin ang alok nito. Kung di lang injured ang braso niya, kanina pa siya umalis. Naninikip ang dibdib niya kapag naalala niya mga larawan. Liam was intimate with the woman. Napaka-gentleman ng mga hawak nito. Yung litrato palang ramdam, yung feelings. Pero ganun ang tingin ni Samantha kaya naman minsan pa'y lumakas ang iyak niya. Sinasabi ko na nga ba't may kinalaman to sa balita? Napapetlag siya na marinig ang boses ni Auntie Minerva. Inutusan mo ang nurse mo para makapag-usap tayo. Dagdag ng matanda na mapatingin siya rito. At sa likuran tila hinahanap ang magaling na babaeng nagsabi na igagawa lang siya ng fruit shake. Hindi totoo yun. Lumapit si Auntie Minerva sa kanya at niyakap siya. Lalo siyang naiyak. Hindi magpapakasal si Mr. De Jos sa iba, Miss Samantha. Una sa lahat, kasal kayo. Nasa Pilipinas tayo. Matagal ang proseso ng annulment kung sakali. Pangalawa, hindi niya po pwedeng gawin ng isang bagay na maging dahilan ng pagbagsak niya. Pagbagsak? Ulit ni Samantha. Ano ang ibig nitong sabihin? Wala ako sa lugar para magpaliwanag sa iyo tungkol sa bagay na yan. Ang gusto ko lang tuyuin mo ang mga luha mo dahil hindi mo kailangan umiyak. Sigurado kung hindi totoo ang balita. Magtiwala ka sa asawa mo, Miss Samantha? Tumango lang si Samantha. Kung hindi totoo, bakit iba ang sinasabi ng mga litrato? Is my driver around, Auntie? Gusto kong pumunta kay Ate Nikki. Sasabihin ko pero hindi ka pwedeng umalis nang di kumakain. At huwag ka magpapaabot ng dilim doon. Tumango na lamang siya. Di ni Samantha alam kung saan siya umuhugot ng kapal ng mukha. Napuntahan si Ate Nikki. Kahit alam niya sa puso niyang tinrider niya na ito. But every time she was so down, naging habit na niyang tumakbo sa namayapang kapatid. Nikki still comforted her the way no one else could. Kahit pa hindi niya nasasagot nito, ang kaalaman lang na nasa tabi niya ito'y sapat na para kay Samantha. Liam allowed news about him to circulate online, Ate. What will I do? Talong niyang marang inaaplos ang malamig nitong pangalan na nakaukit sa puntod nito. Sabi ni Auntie Minerva, wag akong maniwala. Pero hindi ko mapigilang maniwala eh. The picture said everything. Nasasaktan ako, Ate. Patawarin mo ko. Alam ko, nabigo ko ng pangako ko sa'yo. I'm sorry. She was in the middle of her cries when her phone rang. Di niya sana sasagutin pero nag-e-echo ang tunog nun sa mausoleum. It was Selena. Talagang ang mga kaibigan niya hindi alam ang rule na kapag di sinagot ang unang ring, malamang ayaw sagutin o busy ang tinatawagan. Selena, Samantha, where are you? Natataranta at umiiyak na tanong ng kaibigan niya. Nasa bahay ka ba? Can I go there? I need your help. You have to help me. Ha? Walang maapuhap na sabihing sambit ni Samantha. Why was Selena so frantic and crying? Was she back in the country? Samantha, please, you have to help me. Teka, nasa labas ako. Nasaan ka ba? Shall we meet somewhere? Dito na lang sa unit ko. I will wait for you here, okay? Okay. Tinapos niyang tawag at nagmamadaling nagpaalam sa kapatid. Kahit paano nag-aalala si Samantha para sa kaibigan. Selena was not a crybaby, pero bakit tila takot at balisa ito? Nagpahatid si Samantha sa condo ni Selena sa driver/bodyguard niyang nung una at tubili pa na parang bawal. Pero siyang amo. Pirandilitan niya ito na namamaga niya mga mata. What the heck happened to you? Ani agad kay Selena ang napatulala naman sa kanya. Ikaw, what happened to your eyes? None of your business. What help do you need from me? Yun lang at muling naiyak si Selena. It is Mr. De Jos. Umpisa nitong palahaw. Napatuwid si Samantha ng upo. Bakit anong ginawa ni Liam sa'yo? Naguguluhan niyang tanong. Samantha, tell him.
I have nothing to do with the pictures. Sa'yo ko lang naman pinadala yun, hindi ko alam paano napunta yun online. And now he's making it difficult for us. Bagsak ang share ng stocks namin, Samantha. My family's business will go down the drain. Sinisisi ako ng daddy ko, wala akong kinalaman, I swear. Awang ang labi ni Samantha. Kahit napansin niya nga isa sa mga larawan pareho ng pinadala ni Selena sa kanya, she never suspected her friend. Bakit naman ito gagawin yon? Samantha, please help me. He wouldn't doesn't to my father. How did it happen, Selena? Confused si Samantha na itanong. I don't know, I swear. Mamatay na ako ngayon, hindi ko talaga alam. I don't have any reason to do that. Tsaka anong mali ko sa pangalan ng Miss Jones na yun? Hindi ko siya kilala, Samantha. You have to believe me. Desperado nitong iyak. Isa nga lang ang picture na kinuhaan ko eh. Show it to anyone? Did you show it to anyone, the picture you sent me? No! Kaya ko lang naman yun pinakita sa'yo kasi kilala mo siya. Were you with someone when we talked? Umiling sa Selena. Samantha sighed. What would she do? Ayaw niya ng confrontation with Liam, but if she won't call him, paano kaibigan niya? She believed Selena, kilala niya ito. Kapag sinabing hindi alam, wala talaga itong alam. But how would she tell Liam about that? How would she rescue her best friend without confronting Liam about his pictures with Meredith Jones? Selena has got nothing to do with the pictures, Liam. Do not make my best friend suffer for something that she did not do. Samantha pressed the send button and sighed heavily. Para siyang sinakal sa ginawa niya. Ayaw niya mag-initiate ng confrontation kasi hindi pa naman siya nito tinatawagan tungkol sa balitang kinasasangkutan nito. She just hoped na sana maging klaro ang intensyon niya, that she messaged him first for Selena's sake and not because she wanted an explanation from him about his affairs. Halos tumalon palabas ang puso ni Samantha nang tumunog ang phone niya. She received a reply from Liam. I know what I am doing, Samantha. Muli siyang napahugot ng malalim buntong hininga. Nilingon niya sa Selena na kagat-kagat ang ibabang labi habang hinihintay ang sasabihin niya. I have to go now, Selena. I promise you that I'll do everything I can. Paalam niya sa kaibigan. Kailangan niyang kausapin si Liam, hindi message or email kundi personal dahil nasa New York pa ito. Tatawagan na lang niya ito. Please, Samantha, we cannot lose everything just like that. Pakiusap na Selena. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Pangako ni Samantha. Kung kailangan magmakaawa siya kay Liam o di naman kaya, gamitan niya ng kahit anong strategy gagawin niya. Sana lang talaga may magawa siya. Nasa elevator pa lang si Samantha pababa ng condo ni Selena. Nag-message na ulit siya kay Liam. We need to talk. At di naman siya nito binigo. Liam was on the line almost at once. Hindi yun magagawa ni Selena. Bungad niya kaagad ng kumonekta ang linya. Nakasakay na siya ng kotse pero hindi muna sila umalis. Pinalabas kasi niya ang driver para makausap si Liam nang di nito narinig. How sure are you? Malamig na tanong Liam. I have known her since we were kids. Alam ko hindi niya gawaing Manila ng taong wala naman siyang kinalaman. Liam sighed. I had it traced, Samantha. How can you be so sure? Selena only saw you once at wala siyang motibo para gawin ang binibintang mo. Hindi niya nga kilala yung kasama mo eh. How would she make up a story like that? Di ni Samantha maiwasang manggigil. Naalala na naman kasi niya mga pictures. I did not say that she was the one responsible for the write-ups, but the pictures came from her. Malumanin na tugon nito. She only took one photo. How do you know that? Selena told me. Then she lied to you. Uminit ang ulo niya. Selena is not a liar, Liam. Then who is? Me? Why would I lie to you then, Samantha? His voice suddenly became irritated too. Malamang dahil sa pag-alsa din ng boses niya. I don't know. Kinontrol ni Samantha ang emosyon. Kasi gusto niyang manumbat at sabihin ng diretso rito na oo. Ito ang sinungaling, na napakasinungaling nito dahil sinabi nitong aayusin ang relasyon nila. Pero ibang babaeng pinakilala sa publiko kasabay ng pagpapakita nito sa unang pagkakataon since 17 years ago. But please don't play my friend, please Liam. Pakiusap niyang nagbaba ng tono. Can you please know the truth first before you come to me and make me feel like I'm making it difficult for your friend without any reason? Hindi si Samantha nakakibo. Bakit ba siguradong sigurado ito? I'm busy, Samantha. I need to be in a meeting in 10 minutes. Lia! Nawala na to sa linya bago pa siya makasagot. Ines na muli siyang lumabas ng sasakyan. Sa pagtataka ng driver niya naghihintay na matapos siya sa pakikipag-usap, nasabi na lang siyang muling aakyat. Pagdating sa unit na Selena, hindi na siya kumatok o nag-doorbell pa. Alam naman kasi niya ang passcode. I know, please, don't pressure me. I really don't know what to do now. It's your fault. And how much, huh? Are you that stupid, Fred? I hate you.
Ihinagis ni Serena ang cellphone nito pagkatapos saka umiyak. Nagtagis ang bagang ni Samantha sa narinig. Do you want to admit something to me, Serena Toralba? Galit niyang tanong. Samantha? Gulat na napalingon sa Serena sa direksyon niya. What are you doing here? Didn't you leave already? Namumutlang dagdag nito. I argued with Liam. I defended you from him. Tell me, Serena, may kinalaman ka ba talaga sa mga larawang yon? Samantha, it's not like what you think. Sabi nitong umiiyak, halata ang pagiging problemado at desperasyon sa tinig. Samantha, it's not me. I beg you to listen. It's not really me. Then who? May kinalaman ba yung Fred na kausap mo? If I remember correctly, he's your latest hookup. May kinalaman ba siya rito, Serena? Nagpapaintinding tinignan siya ng kaibigan sa mga mata bago tutumango. I admit I was careless. Nabanggit ko sa kanya but I did not know that he took more photos. I didn't know that he sold them to the press. I didn't know a thing about it, Samantha. Believe me, hindi ko sasadyaing banggain ng tulad ni Mr. De Dios. Lumambot ang puso ni Samantha. It was apparent now that Serena was saying the truth kesa kanina. Nang tanongin ito kung may pinagsabihan tong iba at umiling lamang ito. I'm sorry if I lied to you, Samantha, but please don't get mad at me. Lahat na galit sa akin. Halos susumpa ako ni Dad at ayaw ko pagtanggol ni Mama. I already feel so alone. Please, wag pati ikaw. Please, Samantha, I beg you. Halos manikdohon sa Selena. Alam niya sising-sisi ito sa ginawang pagtitiwala sa maling tao. Samantha, nakikiusap to. Di siya sumagot. Lagot siya kay Liam but she could not let Selena know na siya ang kinakabahan. It was a good thing though na hindi niya tahasang sinabi kay Liam na sinungaling to. Although gano'n na rin yun dahil kinampihan niya si Selena na talaga naman palang guilty. I can explain to Mr. De Dios, Samantha. Please help me. Kung kailangan ko magmakaawa gagawin ko. She smiled a little kahit di nakita na Selena iyon. Akong bahala, sabi niya. Stop crying, I'll do my best to help you. Thank you, Samantha. Serena hugged her tighter. Umalis sa Samantha ang bagabagang kalooban. Di niya alam kung magagawa niyang pangako niya but there's only one way. At yun ay mag-apologize kay Liam sa maling bintang niya at makiusap kung pwede bang palampasin ito ang nangyari. Bagamat nangyari ng damage kung totoo naman balitang kaikay ba't nun, di dapat ito magalit ng ganon. May karapatan nga dapat siya magalit dahil kung tutusin as his wife, that news shattered her to pieces. Di nga ba't inayakan niyang lumabas na balita? Natabunan lang yan ang pag-aalala niya para kay Serena. Dahil mas importante sa kanya ngayon matulungan ng kaibigan kaysa intindihin ang bawal niyang damdamin. I'm sorry, Liam, you were right. Can we talk again when you're available? Pinikit ni Samantha ang mga mata pagkatapos ipadala ang message niya. Sinandal niya ang ulo sa address ng upuan. Gusto siya nitong matulog at magpahinga. Maba na sa biyahe pero ang stress na nararamdaman niya ay sapat para hindi niya magawa. When she got the message notification, tamad pa niya yung tinignan. She was not expecting it to be Liam since sabi nito kanina may meeting daw ito. But it was him with a message that calmed her heart in an instant. That's good enough. Don't worry anymore and please don't believe the news. They did not talk about Meredith Jones. But Liam's words were enough for Samantha to put her mind at ease. He told her not to believe the news. That meant it was not true. Later that evening, Serena called to thank her. Naayos daw ang problema at wala na mga threats mula sa kanilang investors na magpo-pull out. I owe you, Samantha. Humihikbi pa rin si Serena. What will I ever do without you? Paano kung hindi kita kaibigan tas napasok ako sa gulong to? Saan ako pupulutin kapag pinalayas ako ng mga magulang ko? That's what you get for trusting so. Parinisin naman ni Rolly. Kasama nila ito sa video call at di nito tinagong disappointment sa kaibigan nila. Rollin? Pinandilatan to na Samantha ng mga mata. Don't blame her anymore. Tama naman kasi siya, sabi ni Selena. I'm sorry for dragging you into my mess, Samantha. Wala yun, okay na. Be careful next time, alright? Baka sa sunod ikaw nang mapahamak. Listen to Samantha, Selena, at bawas-bawasan ang pagiging marupok sa mga lalaki. Sa sunod, pakilala mo muna sa amin ni Samantha bago ka makipag-flirt. Banat naman ni Rollin. But Samantha and Selena knew that he only meant good. Matagal na kasi nitong hindi naaprubahan ng mga desisyon ni Selena pagdating sa mga lalaki. Nagsawa lang sila ni Samantha sa pagpapaalala. Para naman napaka-good example mo. Nakanabing sagot na Selena. I'm a man, okay? I've nothing to lose, but you, how many times have you cried over some silly breakup? Na alam mo naman, umpisa pa lang, di ka sinaseryoso. Babae ka, Selena. Ingatan mo sarili mo. Said who? You? Nalaroan lang ko ituring ang mga kapwa naming babae. So kapag lalaki, okay lang maglaro. Double standard yan? Napakamot ng ulo sa Samantha. Nag-umpisa na naman ang dalawa. Bakit kasi hindi mo gayahin si Samantha?
Act like a decent woman para irespeto ka ng mga lalaki, ani Rollin. And I'm not decent to you? Singhal na Selena. I just care about you, Selena. Bakit minamasama mong sinasabi ko? It's for your own good. Stop! Pamamagitan ni Samantha. You know, this is just frustrating. I mean, both of you are like sisters to me. The least I wanted is to see you being taken for a fool. I know, alright, pero wag kayo mag-away. Napahilot siya sa sentido niya. Okay, I'm sorry. Rollin? Suko ni Selena. Rollin rolled his eyes but accepted the apology. Nagsorry din to kay Selena. At the end of the day, they were best friends. And Samantha was glad for the friendship they've had. Sana lang maamin niya sa mga ito ang tungkol sa relasyon niya kay Liam at sana di siya husga ng mga to kapag nalaman ng totoo. Speaking of Liam, Samantha owed to thank him for letting Selena off the hook. Alam kasi niya na hindi birong nangyari dahil sa carelessness ng kaibigan niya. Matapos makipag-usap sa mga kaibigan niya, lumabas siya ng balcony ng kwarto niya at sinubukan tawagan si Liam. Why are you not sleeping yet, Samantha? Liam picked up on the first ring. It's already late at night there. Selena called to inform me that everything's fine in their company. She wanted me to thank you on her behalf. Tugon niya, kagat ang labi. Wala ninenervyos kahit di naman siya nito nakikita. I did it for you. She should thank you instead. Nagpasalamat naman siya sa akin, pero siyempre salamat sa iyo kasi ikaw ang nagay sa lahat. And I would also like to thank you for sparing my friend from a lot more trouble. He said he did it for her. Pakiramdam ni Samantha, humaplos sa puso niya. It was for her sake that he forgave Selena? I'm sorry sa inasal ko. I did not believe you. Yun pala tama ka. Although it was not Selena who sold the pictures, may kasalanan pa rin siya. I want you to know that I don't tolerate what she did. Napagsabihan ko na siya and she promised to be careful next time. But really, thank you so much. Don't mention it anymore, he answered, clearing her throat. Samantha, about the news, it's not true. I believe you. Mabilis na kangiti niyang sabi kahit di naman siya nito nakikita. Ayaw niyang pag-usapan ng hotel heiress na iyon. Sapat na sinabi mismo ni Liam na hindi totoo ang balita. Besides, she still felt na wala siyang karapatang questionin to unless she would bring up his past with her sister. But to do it for herself, it's a no-no. I'll be back tomorrow. How's your arm? Is the nurse doing her job? Pag-iiba ni Liam ng usapan matapos niyang marinig ang paghugot nito ng malalim mapuntong hininga. Napasulap siya sa tulog ng nurse. Ang lukarit at saka mo pa talaga niya nahiga? Yeah, tugon niyang bahagyang natawa. She does a good job entertaining me when I'm bored. Hindi rin trabaho niya, alam mo naman kasing wala siyang gagawin dito. At least napapasaya niya ako kapag nababagot ako. That's good enough. You should pay her well. Biro pa ni Samantha. I just wanted to make sure that you're okay. I'm okay. I'll find out that soon myself. Take care of your flight back. Samantha realized she missed him already at ang kaisipang babalik na ito at pupuntahan siya nagbigay ng kakaibang saya sa puso niya. Di naman kasi niya nakakalimutan hindi ron nakatirang asawa niya. Thank you. Get a rest now. Okay, bye, Liam. She put a hand atop her chest when she was disconnected with the call. The gentleness on Migo's voice made her feel warm inside. Malala na siya. Alam na Samantha lumalalim ang pagtingin niya kay Liam at salungat yun sa nais niyang mangyari, but she could not help it. Lalo nang patawanan nito si Selena sa kapakanan niya. Samantha felt special. She smiled faintly to herself a little later. Sana mahayaan niyang sariling magpatihulog sa asawa niya. Pero ang totoo isa sa rason kung ba't guarded siya sa feelings niya ay dahil sa katotohanang hindi siya mahal ni Liam. Samantha knew she would only end up hurt and broken. At ang malungkot doon kung sakaling magkaganon man, she had no one to blame but herself. She knew from the start that Liam was not hers. They had been made clear to her many years back, when Liam was supposed to marry her sister 17 years ago. Samantha knew that it was impossible for Liam to feel the same way for her. Tanggap niya yon, kaya nga kahit mahal niya ito, hindi niya sinasabi. But there was only one reason that made her accept that her husband could not learn to love her, and that's Nikki, his love for Nikki. Kasi alam niyang totoo at malalim ang pagmamahalan ng mga ito na inadlangan lang ng pagkakataon. But what they had was something Samantha believed na hindi niya mapapantayan. Maliban sa kadahilan ng iyon, wala na siyang tatanggaping anumang rason. Gaya halimbawa ng hindi mamatay-matay na issue nito at ni Meredith Jones, ang hindi pag-deny ng balitang iyon sa publiko. At naman nakakainis na lahat, Liam arrived in the country together with a woman. Kung hindi pa sapat, iuwi nito sa mansyon si Meredith Jones. At ngayon nga'y masama ang mukhang nakatitig lang siya sa dalawa.